Hello sa inyo at welcome! Alam nyo, ngayon, para tayong magbubuklat ng mga file ng isang napakanaking kaso, isang cosmic legal battle. Ang tanong, sino ba talaga ang may sala sa lahat ng kasalanan? Ating alamin sa pagtatalakay na ito, ang pagsauli ng kasinungalingan, ang kosmikong kaso laban kay Satanas. Okay, tara na't dumiretso sa pinakapuso ng usapan. Sa simula't simula pa lang ng kasalanan sino ba talaga ang dapat managot? Yan yung malaking tanong na susubukan nating sagutin. Sige, simulan natin sa unang bahagi. Dito, isi-set up natin ang stage para sa ating cosmic courtroom drama. Pakinggan natin kung ano ba yung pangunahing akusasyon at kung anong dilema ang idinulot nito sa Diyos. At heto na, ito yung pinakasentro ng akusasyon. Sabi ni Satanas, ang mga utos daw ng Diyos ay hindi makatarungan. Bakit? Kasi daw, ginawa ang mga to para imposibleng sundin ng kahit sinong nilalang. Ang pinalalabas niya, para bang ang Diyos ay isang malupit na pinuno na gumagawa ng batas para lang mapatunayang palpak ang lahat. Dito natin makikita na ang laban pala ay hindi lang basta sa lakas, kundi laban para sa katotohanan. Sa isang panig, ang paratang ni Satanas, imposible ang utos mo kaya hindi ka makatarungan. Sa kabilang banda naman, ito ang dilema ng Diyos. Kung basta na lang niyang wawasakin si Satanas, di ba't mag-iiwan yon ng takot at pagdududa? So kailangan ng patunay, isang matibay na ebidensya para ipakita sa lahat kung ano ba talaga ang tunay na karakter ng Diyos. Isang karakter na puno ng pag-ibig at katarungan. So paano ngayon bubuo ng kaso ang Diyos para sagutin to? Sa susunod na bahagi, malalaman natin yung kanyang naging estratehiya at kung ano yung mga pangunahing ebidensya na kanyang gagamitin. Ang una at pinakapundasyon ng lahat ng ebidensya, ang malayang kalooban o free will. Ito yung kakayahan na ibinigay sa lahat para makapili. At sa bawat pagpili, doon mismo lumalabas kung ano ba talaga ang laman ng puso ng isang nilalang. At dito, napakalinaw kung paano gumagana ang utos. Hindi pala to isang patibong, isa pala itong diagnostic tool. Step 1, may pagpipili ang iniharap. Yung utos, yun yung nagsisilbing test. Step 2, dahil sa pinili mo, nahahayag ang tunay na laman ng puso mo. Dito makikita kung kanino ka ba talaga tapat. At step 3, dahil dyan, nahahati ang lahat sa dalawang grupo, yung mga sumusunod at yung mga hindi. At ito, para sa akin, ang pinaka-crucial na punto. Ang depensa ng Diyos, hindi nakasalalay sa kapangyarihan niya. Saan nakasalalay? Sa paggamit niya sa pinakamahina, sa mga taong may kahinaan, para patunayan na yung utos niya ay totoo at higit sa lahat, kayang-kayang sundin. Isipin niyo yon. Okay, so paano nakakasama ang tao sa legal na estratehiyang ito? Dito na papasok yung mekanismo ng pagsisisi. Dito, may dalawang landas na pwedeng tahakin. Una, yung nagsisisi. Kinamumuhian niya ang kasalanan at parang sinasabi niya, ibinabalik ko sa iyo, Satanas, ang kagustuhang magkasala. Para sa kanya, si Satanas ang mamamatay tao na nanlinlang sa kanya. Sa kabilang dako naman, yung hindi nagsisisi. Minamahal niya ang kasalanan, tinatanggap niya ang kasinungalingan bilang sarili niya. At ang tingin niya kay Satanas, isang katulong para matupad ang gusto niya. Sa huli, yung isa pinatawad habang yung isa naging kasabat na sa krimen. Alam nyo, para mas maging malinaw to, ikinokonekta ito sa isang ritual sa lumang tipan, yung Azazel scapegoat. Dito, ipinapahayag ng high priest ang mga kasalanan ng Israel sa isang kambing tapos papakawalan ito sa ilang. Napakagandang simbolo, di ba? Ito yung pagsasauli ng kasalanan, pabalik sa pinagmulan nito. Okay, at eto na, papunta na tayo sa turning point ng buong kaso. Ang pinakamatibay na ebidensya na wawasak sa lahat ng argumento ni Satanas. Kasi yung krus ni Kristo, hindi lang yan tungkol sa kapatawaran eh. Sa konteksto ng kasong ito, yan ang pinakadirekta at sukdulang patunay ng pag-ibig at katarungan ng Diyos. Yan mismo yung sagot sa paratang na ang Diyos ay hindi makatarungan. Ipinapakita rin nito yung kapangyarihan ng krus na magpabago. Hindi lang nito binubura ang kasalanan, binabago nito ang puso. Sinasabi dito na dahil sa pag-ibig na ipinakita sa krus, natututo ang isang nilalang na mahalin ng Diyos at ang kapwa. At yung mismong pagnanasa na gumawa ng masama, nahuhugasan at nawawala. At ito,
Ito ang testimonya na hindi matatawaran. Yung mga martir na pinalakas ng krus, sila ang nagiging star witnesses ng Diyos. Sila ang buhay na patunay na kahit nasa isang makasalanang katawan, ang utos ng Diyos ay kayang-kaya pa ring sundin hanggang sa kamatayan. Hindi sira ang buong kaso ni Satanas, 'di ba? So, nailatag na ang mga ebidensya, nagsalita na ang mga saksi. Ngayon, handa na ba tayo para sa pinal na hatol at sa mga kasunod nito? Ito na yung moment na babagsak na ang martilyo ng hukom. Ang unang pagkabuhay na mag-uuli, yung pagkabuhay ng mga banal, yan ang nagsisilbing opisyal na validation, ang sukdulang pagpapatunay sa plano ng Diyos. Pinapatunayan nito na totoo ang utos at dito rin nakukumpleto ang malayang kalooban ng sangkinapal. At bilang resulta, may 5 malalaking kahihinatnan ang tagumpay na ito. Una, nakumpleto ang malayang kalooban ng mga nilalang. Pangalawa, naitatag ang utos bilang standard ng paghatol. Pangatlo at pang-apat, natubos ang santuaryo sa langit at maging ang Hades. At ang panglima at pinakamahalaga sa kasong ito, opisyal nang ipinataw kay Satanas ang responsibilidad bilang siyang nagsimula ng lahat ng kasalanan. Pero teka, linawin natin to ha, napakahalaga nito. Hindi ibig sabihin nito na si Satanas ang magbabayad para sa kasalanan ng tao, malinaw na si Kristo ang gumawa nun. Ang ibig sabihin nito ay si Satanas ay mananagot para sa sarili niyang krimen, yung krimen ng pagsimula ng kasalanan. Kaya ngayong napatunayan na ang lahat, yung pinakamay akda ng krimen ay hahatulan na. Ang sinungaling, ibabalik sa kanya ang kanyang kasinungalingan. Ang mamamatay tao, pananagutan niya ang lahat ng kamatayang idinulot niya. At kaya sa pagtatapos, ang tanong ay bumabalik sa bawat isa sa atin. Ngayong nahirap na ang katotohanan, ang pagpili na tanggapin o isauli ang kasinungalingan ay nasa iyo. Kanino mo ililipat ang pagmamay-ari ng kasinungalingan?